makasalanan pa rin tayo. Hindi ba tayo makakalakad sa panibagong buhay? Bakit? Kinakailangan pa natin natin sa makasalanan pa tayo eh. Diba? Kinakailangan pa natin utusan. Bakit ano yung sinabi din sa binasa ng ating pong Ebanghelista kanina? Sa 1 Timoteo 1, versikulo 9 hanggang patuloy. Na ang kautusan ay ginawa saan? Sa mga makasalanan. Sa mga pagpili, sa mga tigagan, sa mga mamamatay tao. Diba? Tayo pa ba dito? Mamamatay tao pa ba tayo? Sumasok pa ba tayo ng mga distortion? Gumagawa pa ba tayo ng mga larangang inanyuan? Bakit kaya tayo sa atin? Bakit sinabi, kayo yung matayin sa kautusan? Wala nang dahil sa kautusan sa atin? Ay nang ibig sabihin yun. Diba? Hindi na tayo naglan ng wag. Bakit? Hindi naman natin ginagawa eh. Diba? Diba? Ipagin natin sa Titus 5. Sapagkat ang tayo ng kasalanan, ang mga pitang salarin na pawang sa pamagitan ng kautusan ay nagsigawa sa ating mga sangkap upang magsipagpagpama sa kamatayan. Totoo hindi? Totoo. Diba? Gumagawa tayo yung una, wala pa tayo sa iglesyang ito. Makasalanan tayo, hindi. Ay naging bunga sa atin. Kamatayan, bakit? Sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Namatay kaya tayo lahat? Namatay tayong lahat kasi bakit? Bago tayo dumating sa iglesyang ito, makasalanan tayo. Ngayon, sino kailangan natin ngayon? Kautusan pa rin tayo? Yung tayo nagkasala. Halimbawa, ako, mamamatay tao ako dati, wala pa ako sa iglesia ng Diyos. Yung pumasok ako sa iglesia ng Diyos, mamamatay tao ako at nakapatay ako. Nalaman ko na huwag kang papatay. Masama yun. Namatay ako hindi. Nagkaroon ako ng kabayaran ng kasalanan. Anong kabayaran sa akin? Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Namatay ako hindi. Namatay ako kung sino kailangan ko ngayon. Kautusan ba? Hindi. Bakit? Si Kristo na ang kailangan ko. Bakit? Ay, sa binasa ko, ay po na sa babasahin ko natin sa Romans 24:47. Lagi natin pinangangaral yan. Pero hindi natin namumulat. Hindi natin naimumulat yung ating mga mata kung paano natin napag-uunawa itong mga bagay nito. Tignan niyo natin sa Lucas 24:47. Ano yung sinabi natin? Umpisahan natin sa versikulo 46. At sinabi niya sa kanila, ganyan ang pagkasulat na kinakailangan maghirap ang Kristo at ang pamuli sa mga patay sa ikatlong araw. At ipangaral sa kanyang pangalan. Ano sinabi? Ipangaral sa kanyang pangalan. Ang alin? Ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng mga bansa magbuhat sa Jerusalem. Kautusan ba ang pinangaral? Para tumanggap tayo ng pagsisisi? Para tumanggap tayo ng pagpapatawad ng ating mga kasalanan? Hindi sino? Yung kanyang pangalan. Si Kristo. Yung pinag-ispo tayo, yung pinanggap natin, kautusan mo si Kristo. Kaya nga pagdating sa Galatia, ano sinabi dyan ni Apostol Pablo? Sa Galatia, basahin nga po natin sa Galatia, Kapitulo 3. Versikulo 2 hanggang patuloy.
Ano sinabi niya? Ito lang ang ibig kong maalaman sa inyo. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamagitan ng mga gawang ayon sa kautusan? O sa pamagitan ng pakikinig ng tungkol sa pananampalataya? Saan pa natin tinanggap ang Espiritu? Dahil sa kautusan? O dahil sa pananampalataya? Na ang pananampalataya nito ay kay Kristo. Sino ba yung tinanggap natin? Kautusan ba? Yan. Kasi tayo na rin magkakaroon